Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of James, Santiago po, chapter 1, verses 13 hanggang 15. Huwag sabihin ni man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Dealing with temptations. Today, pag-aralan po natin kung paano kakaharapin yung mga temptations na pinapadala ni Satanas sa atin sa bawat araw. Mahalaga po ito, lalo na po sa ating pong paggawa ng mga desisyon sa buhay. So, paano po ba nangyayari ang kasalanan? Ano po? Ako pinaniniwala dito sa Genesis chapter 3, verses 1 to 7. Naririto po yung pong ginagawang pagtukso ng kaaway sa atin. Ano po? At kung ma-analyze po natin ito, makikita rin natin dito kung paano natin paglalabanan ang kasalanan. Unang-una po, doon sa Genesis chapter 3 verse 1, ang sabi po dyan ng serpent kay Eve, "Did God really say you must not eat from the tree in the garden?" So dito parang pinagdududa ni Satanas si Eva, ano po, sa kabutihan ng Diyos. Tandaan niyo po, no, ang kasalanan na ububuo po yan kung tayo po'y merong alinlangan. Yung tinatawag na doubt. Kailangan po wag natin pagdududahan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dito, para bagang sa statement ni serpent, ano po, or ni Satan, sinasabi niya, idinadamot ng Diyos sa inyo yung puno na nasa gitna, ano po, na kung saan naroroon po yung sinabi ng Diyos na huwag nilang kakainin. Dito makikita po ninyo, napakahalaga na maintindihan natin kung tayo may pinagbabawalan ng Diyos, yan po'y para sa ating kabutihan. Ano po, ang purpose ng pagbabawal ng Diyos sa atin is to protect us. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ano po yung katotohanan niya? Kasi God is a God of love. And love protects. Tandaan po ninyo. Ano po? Kaya maintindihan ninyo, dito po, ang nangyari kay Eve ay pinagdudahan niya yung kabutihan ng Diyos. At sinabi ni Satanas or yung serpent sa kanya na pag kinain nyo, hindi naman kayo agad mamamatay. In fact, kayo ay magiging katulad ng Diyos, knowing good and evil. Kaya unang-unang prinsipyo na dapat matutunan natin, don't ever doubt God's goodness. Ang pag-ibig po ng Diyos, ano po, malinaw, sinasabi ng Biblia, ano po, ay para sa ating ikabubuti. Iniingatan niya po tayo, kaya pinoprotect niya tayo, kaya tayo pinagbabawalan ng Diyos. Kaya kung kayo makakakita po ng mga commands ng Lord sa Biblia, yan po ay para sa ating ikabubuti. Ano po? Pangalawa po, mapapansin niyo po na hindi lamang doubt ang ginagamit ni Satanas sa pantukso sa atin, kundi yung tinatawag na deception. Ano po? So, dun sa James chapter 1 verse 16, ang sabi, don't be deceived. Ngayon, ano po ba ang deception? Yan ay pwedeng outright na kasinungalingan o yung tinatawag na half-truth. Ano po? At ang sabi ng serpent, you will not surely die. Sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 4. And you will be like God, knowing good and evil. So, alam ni Satanas na pagkakinain ng tao yung bunga ng galing sa puno ng Tree of Knowledge of Good and Evil, hindi naman siya agad mamamatay. Pero alam niyo po sa Biblia kasi dalawa po ang kamatayan, yung physical death at yung spiritual death. Yung physical death, yan yung namamatay ka physically. Ano po? At ang physical death po, yan yung nangyayari sa tao pagka siya'y tumanda na at lumipas na yung kanyang lakas. Ano po, siya'y magkasakit at doon po nasisira na po yung ating physical body kaya namamatay ang isang tao. Pero sa Biblia, meron tinatawag pong spiritual death. Spiritual death po ay separation from God. At alam po ni Satan yon na ang mangyayari kay Adam and Eve ay spiritual death. Hindi naman kasi agad namatay si Adam and Eve nung nagkasala sila, pero napahiwalay sila sa Diyos. At yung pong dinidescribe ng Biblia na spiritual death sa Ephesians chapter 2 verse 1, separation from God. Kaya mag-iingat po tayo. Ano po? Kaya
Ang dapat po sa ating pagdidesisyon sa buhay, alam natin yung katotohanan. Ano po, kasi si Satanas magaling din siyang magsabi ng kasinungalingan at yung mga half-truth. Ano po. Pangatlo po, bantayan natin yung ating mga desires. Ano po. Kasi sabi po doon sa Genesis chapter 3 verse 6, when the woman saw the fruit of the tree, sabi it was good for food. So sa flesh. Ano po? Sabi rito, good for food, pleasing to the eye, sa paningin, ano po sa ating mga eyes, and desirable for gaining wisdom, dun po sa ating pride. Kaya tandaan niyo po, no, yun ang temptation na naganap kay Eve, lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Yan po yung tinutukoy doon sa 1 John chapter 2, verse 16. Ano po, kaya yung mga desires ng puso natin, ano po, babantayan natin. Saan po ang nature ng kasalanan, ganyan. Ano po, maganda sa paningin, ano po, masarap kainin o gawin, at higit sa lahat, ito po'y nagdudulot ng pagmamalaki sa ating puso. Kaya babantayan po natin. Hanggat maaari, gusto ng Diyos sana kay Adam and Eve, maging inosente sila sa kasamaan, no? Hindi nila manaman yung kasamaan. Gusto ng Diyos pawang mabuti lamang sana ang maintindihan nila. Kaya lang nga po, no, ang tao talaga ganoon, ano po. At merong pong free will. Kaya ang ginawa po nila ay yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 6, sabi dito, she took some and ate it. Ito po si Eve, no, nauna siya. Kinain niya po yung bunga na pinagbabawal. And she also gave some to her husband. Ang sabi sa verse 7, their eyes were open. So dito na po nabuo yung disobedience. Tandaan niyo po, no? Ang kasalanan, nag-uumpisa po yan muna sa desire bago nagiging isang desisyon. Pag sinabing kasalanan, nagdesisyon ka na gawin yung isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag po natin dyan ay willful disobedience. Huwag mo sasabihin na nagkasala ka ng hindi mo ginugusto. Kaya mo ginawa ang isang kasalanan dahil ginusto mo yan. Ano po, pwede mong mapigilan yan. Actually, mapapansin nyo, pwedeng si Eve lang sanang nagkasala at si Adan ay hindi. Pero pansinin nyo po, nung ibinigay ni Eve yung bunga kay Adan, kinain din ni Adan. So, ibig sabihin, alam ni Adan na mali yung kanyang ginagawa. Kaya ang kasalanan po, ginugusto yan. Huwag mo ibibintang sa diablo lang ang kasalanan. No? Sabihin mo, the devil made me do it. Hindi po. Nagdesisyon ka rin. At ginusto mo yung bagay na yan. At panghuli, yun nga, it leads to death. Ano po? So, nabanggit ko na kanina, spiritual separation from God ng kahulugan ng death na tinutukoy po sa Genesis chapter 3. So, hindi na sila pinayagan ng Diyos na makapasok sa Garden of Eden kasi pwede silang kumain dun sa Tree of Life kahit ang tao ay nagkasala na. So, ito nakakalungkot. Ano po, sana forever silang kakain sa Tree of Life at mabubuhay sila forever. Pero dahil sa kasalanan ay pinagbawalan na sila ng Diyos, hindi na sila makakapasok sa Garden of Eden para makakain doon sa Tree of Life. Yun po binabanggit sa Genesis chapter 3 verses 22 and 24. Ngayon sa pagdidesisyon sa buhay, think of your destiny. Lagi nating iisipin, ano ba ang magiging kahihinatnan ng aking buhay kung gagawin ko itong kasalanan na ito. Kasi ang kasalanan, panandalian lang yan. Masarap sa umpisa, pero isipin mo yung pangmatagalan. Ano ba yung epekto nito sa iyong buhay? Ano ang sisirain nito sa iyong buhay? Ano ang gagawin nitong damage sa iyong buhay? So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.